At samantala, alamin na po natin ang lagay ng panahon sa mga susunod na oras at araw. Ihahatid po sa atin yan ni weather lover Amor La Rosa live mula sa Pag-asa DOST. Amor, magandang umaga. Yes, good morning sa iyo, Bench. Good morning, Pilipinas. Ito na po ang latest sa lagay ng ating panahon. Mga kababayan, patuloy po ang pag-iral ng monsoon trough at yan po ay partikular na makaka-apekto dito po yan sa atin sa bahagi ng Luzon. Kaya naman inaasahan po natin para po sa malagay ng panahon sa mga susunod na oras dito po sa atin sa Metro Manila. Ganoon din po dito sa may bahagi po ng Cordillera, Ilocos Region, pati na rin po dito sa may Calabarzon at ganoon din po sa Mindoro. Makakananas po tayo ng maulap na kalangitan na siyang magdudulot ng mga may hina hanggang sa katamtamang pag-ulan at pagkidlat, pagkulog. At para na po sa natitirang bahagi po ng ating bansa, inaasahan po natin ang pagkakaroon ng bahagya hanggang sa maulap na kalangitan na meron pa rin po ang chances ng mga pulong-pulong pag-ulan o pagkidlat, pagkulog, lalong-lalo na po yan pagsapit ng hapon o kaya naman ay sa gabi. Kaya make sure kung kayo po ay lalabas sa inyong mga tahanan, meron po kayong baong panangga sa ulan, katulad na lamang ng ating mga payong. At syempre po natin kakalimutan ang pag-monitor sa lagay ng ating panahon sa mga susunod pang mga oras. Sa iba pang usapan, mainit pa rin po ang talakayan tungkol sa El Nino. September 8, 2014 na maglabas ng update ang WMO o World Meteorological Organization tungkol sa inaasahang El Nino phenomenon. Ayon po sa pagbabahagi sa atin ni Pag-asa weather forecaster Fernando Cada, hindi pa rin po natin inaalis ang tsansa ng El Nino at maaari pa rin po tumaas ang probability nito sa mga susunod pang mga buwan. Gayunpaman, magkaroon man po ng El Nino, ito naman po ay weak o mahina lamang. Magkakaroon pa rin naman po ito ng epekto sa ating rainfall. Katulad po nakikita po natin dito sa ating rainfall outlook. Inaasahan po natin maaari pong sa mga susunod na buwan, katulad na lamang po sa November or December, magkakaroon po tayo ng below normal o mas kaunti po yung mga pag-ulan na mararanasan po natin sa malaking bahagi ng ating bansa. Pero syempre, patuloy po natin yung babantayan kasama pa rin po ang Panahon TV sa tulong po yan ng Pag-asa. At mamaya naman po alamin po natin ang inaasang hagwat ng temperatura sa iba't ibang bahagi ng bansa. Magbabalik po kami matapos ng isang paalala. Sa puntong ito, alamin naman po natin ano kaya ang magiging lagay ng ating temperatura sa mga susunod na oras. Alamin po natin yan ayon po sa update ng Pag-asa. Dito po sa Baguio City, mababa pa rin po ang temperatura. Malamig pa rin po ang panahon dyan. Meron po kayong 16 to 20 degrees Celsius. Samantalang dito naman po sa Lawag, ganoon din po dito sa Metro Manila. Meron po tayong 24 to 31 degrees Celsius. Dumako naman po tayo sa Visayas area para po sa ating mga kababayan dito po sa Iloilo at ganoon din sa Bacolod. Meron po kayo nga 23 to 31 degrees Celsius. Inaasahan po natin ang pagkakaroon ng generally fair weather sa inyong areas. Samantala, dito naman po sa bahaging ito ng Metro Cebu, mataas na po ang temperatura nga abot ng 24 to 32 degrees Celsius. At ngayon puntahan naman po natin ang Mindanao area para po sa Cagayan de Oro, bahagya na pong mababa ang 23 to 31 degrees Celsius. Dito naman po sa Metro Cebu, meron po kayo nga 25 to 32 degrees Celsius. At para na po sa ating mga kababayan dito po sa Zamboanga, inaasahan po natin na aabot po yan ng 25 to 32 degrees Celsius. At bago po ako magpaalam, mabati lang po muna ako. Happy birthday kay Geraldine Venus Limbo. Happy birthday sa iyo and more birthdays to come. At yan po muna ang latest mula dito sa Pag-asa. Abangan niyo po ang susunod kong update mamaya po yung alas 10 ng umaga. Dito pa rin po yan sa Telebisyon ng Bayan. Ako po ang inyong weather lover, Amor La Rosa, na nagsasabing ang taong handa at may nahon, kayang lagpasan ang hamon ng panahon. Good morning, balik sa iyo, Benj. Alright, maraming salamat Amor La Rosa, nag-uulat ng live mula sa Pag-asa DOST.